Good morning po, magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay andito naman po ulit tayo para po sa ating pong sama-samang panambahan, kahit nandito po tayo sa ating mga tahanan. So ngayong umaga, alam ko po, lalo na po sa church natin, meron po tayong mga pinagdadaanan, no? Kapatid natin sa Panginoon na nagkaroon po ng pagsubok po, ano. So patuloy po tayo na magkaroon po ng matinding pananampalataya. Pero good news naman po ay nasa modified na po tayo, modified quarantine, no. Ibig sabihin po no, medyo maluwag na, pero kailangan po may ano pa rin po tayo. Meron po tayong mga dapat po tandaan, pinagbabawal. Okay? Ako po ay gusto nang ibuksan ulit ang simbahan natin para sa panambahan, pero kailangan po natin sumunod sa ating gobyerno kasi maraming iba complain na parang nasa ating pananampalataya ay pinipigilan. Dito po hindi ko po ito nakikita na pagbatikos o pagsaway o paghadlang po, no, sa ating pananampalataya. Kasi sa panahon po natin ngayon, ang ating government ay hindi naman po against sa ating pananampalataya, no. Ang ginagawa lang ng ating gobyerno ay para protektahan tayo or protektahan yung ibang tao. Kasi yung iba kasi gusto talagang lumabas, gusto gumala. No, sila hindi natin mapipigilan maliban na lang pag nahuli sila ng pulis. Pero ang gustong protektahan ng gobyerno ay yung ating pong mga kababayan na talagang nag-iingat, no? At talagang merong pagmamahal sa kanilang buhay. Kaya tayo po ay patuloy po na makipag-coordinate sa ating mga local government units, no, na paano tayo makakatulong pa. Okay, so ngayong umaga, of course, patuloy po tayong lumapit sa Panginoon dahil at the end of the day, lahat po tayo ay talagang sa Lord din lumalapit, no? Kahit lumayo ka pa ng lumayo, deep inside you, alam mong mayroong kang si Lord yung pinaka dapat mong lapitan. Okay? So kaya po patuloy po natin na palakasin ang ating pananampalataya. Okay? So of course, sabi ko nga po, hindi po tayo lalabas muna sa topic about faith kasi yung faith po na topic ay napakalawak po niyan, no? Hindi po yan pwedeng isang lang. So habang po nasa pandemic tayo, nasa quarantine tayo, nasa isolation, nasa tayo, incubation period. So ito po ang pinakamagandang na paano tayo maghanda, no? Especially pag malaya na tayo, no? Ano ang application ng ating tututunan. Of course, gusto ko po i-remind ang lahat na sabi nga ng Book of Hebrews na by faith si Abraham naging just. By faith, lahat ng mga taong minention sa Bible, by faith sila. Kaya sila na-justify. No, hindi sa kanilang kabaitan. It's because originally through their faith. Okay po? So, kaya you judge yourself according to your faith. Do not judge yourself according sa iyong actions. Okay? Bakit? Pag ikaw ay tumingin sa actions mo, somewhat i-judge mo talaga ang sarili mo. Alam niyo po, ang action, si God ang nag-judge nun. Okay? Si God ang nag-judge nun. But He is looking for your faith. Okay? Doon siya tumitingin sa faith mo.
Okay, so bago po tayo, of course, makinig ng salita ng Diyos, aawit muna tayo ng ah, isang awitin. No? God so loved. Let's worship the Lord sa umagang ito. God so loved the world that He gave
worship your name. Yes, Jesus. Yes, Holy Spirit, we worship you. Yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, Jesus. Lord, sa umaga po ito, Father, we come to your presence today. We come to your throne, O God. Humbling down ourselves before you, asking for forgiveness sa aming mga kasalanan. Father, today we thank you for your love. You are the great love. Salamat po sa patuloy niyo pong pagmamahal sa amin. Thank you, God. Sabi nga po ng salita mo, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Father, we thank you sa lahat po na nangyayari sa aming mga buhay. Father, kung ano man po ang aming nararanasan, ano man po nararanasan ng aming mga kapatiran sa mga oras na ito, God, we thank you. Lord, hindi lang po kami magpapasalamat sa mga pagpapala, sa magandang buhay na aming nararanasan. Bagkus, Lord, the more po kami magpapasalamat sa inyo for giving us challenges, for giving us trials, for giving us, Lord God, testing, hardship. And thank you for giving us an experience in tribulations, Lord God, na kung saan, Panginoon, kami po ay lumalakas ang aming pananampalataya sa inyo. Lord, naa-apply namin ang aming natutunan sa iyong mga salita. Lord, salamat po dahil patuloy po kami na nagkakaroon ng self-realization, na nagkakaroon ng transparency, Lord God, ng aming mga buhay. That God, kung wala ka, wala po kayo. Lord, we are just like a river, Lord God, na masyadong madumi. Wala kaming makikita, Lord God. Blurred, Panginoon. But because of you, Lord, we are like, Lord God, still water. A river with still water, Lord God, na kayang makita, Panginoon, kung ano man, Lord, ang nabubuhay sa isang tubig na ito. So, Lord, salamat po. Thank you for this day. Bless us, Lord, as we continue, Lord God, to worship you and serve you. And we are ready, Lord, to listen to your word. In Jesus' mighty name. Amen. Ayan, so good morning po sa ating lahat. Meron na po tayong 45 viewers. Okay, ito po yung good news natin bago po tayo po sa topic. Kaway-kaway nga po sa mga excited na pumunta sa church, no? Actually ngayon po, unti-unti po nagpipintura po sa church ngayon. Kaya kahit paano po ay may pagbabago, no? May pintura na kahit paano. So, excited po kayo, just wave lang po ng konti, no? Para malaman ko lang po na you are excited sa church. So, pero siguro ang mangyayari, siguro talagang by June po ito, no? Mangyayari. Kagaya po ngayon sa Antipolo, allowed na po ang church service, pero kailangan mahigpit po ang social distancing at saka yung pagsuot po ng mask, no? So, of course, papatupad po natin talaga yon, no? Pagka inalaw na po tayo, papatupad po natin yon. Of course, I think malungkot lang po ito sa mga 20 years old pababa. I think po hindi ko alam kung babaguhin nila. Pero yung mga 20 years old pababa, hindi pa po kayo pwedeng pumunta sa church. At saka yung mga nasa 50 years old pataas, no? Yun po yung I think pinagbabawal pa rin. Pero huwag kayo malungkot kasi magla-live streaming pa rin po tayo. So, ang possible po, yung atin pong unang pagsasama-sama, ito po tinatawag na new normal, no? Pagsasama-sama ay ilang tao lang. So, sa church po natin, kung meron po tayong social distance na 2 meters,
ah, bali, ilan lang po ang kaso sa church, no? Baka 30 lang or 40. So, basta po, willing po tayong ibalik ang church as long as masusunod po ang walang shake hands, no? Pagmano, lang muna, yung power lang muna, ganun. Power, malayo. Kasi talagang, natin. So, as long as, na ang pagkaunawa ko, as long as meron pang word na community quarantine, whether modified or general, basta nasa quarantine tayo dahil wala pa po tayong wala pang bakuna talaga. No, wala pang official na talaga na bakuna. So wala po tayong magagawa kundi mag-iingat. So lahat po ng mga babies or may mga maliliit na bata, kung kaya niyo po silang iwan o may mapag-iwanan sa bahay, iwan po muna sila sa bahay. Okay po? So kaya po tawag niyan, kailangan po nating sundin yun. Okay, so mga young people namin, alam ko po mas marami ang youth natin sa church. Ganun talaga, no? We obey, we will obey. Ito po ang tinuturo sa atin na sumunod tayo. Okay, so natag niyo na po bang inyong mga especially yung mga leaders, yung mga disciples? Yan. Meron na po tayong 46 na viewers. Okay, so sana po next Sunday, lahat po ay mag-load ng Sunday. No? Ito po yung aking, na lahat po ay maglo-load dapat ng Sunday. Para lahat po kayo ay naka-online, makapag-view po. No? Wag po kayo mag-load ng ibang araw, no? Na hindi naman kailangan, huwag po kayo mag-load noon. Kaya sa araw na yon, no? So, mag-load kayo ng linggo para talaga makapanood kayo ng preaching. Especially sa ating as a celebration church. Okay po, ayan. So, may mga nanonood po sa atin, hindi lang po dito sa atin, meron po sa Mindanao, meron pa kaibigan natin sa Mindanao, and then sabi nga po ng may mga taga-America din, kaso nga lang hindi daw naunawaan yung preaching ko. So na lang, hi na lang sila. Okay, so talagang pagka nag-English naman ako pure, no, solid English, baka alam niyo na, no, duguan tayo lahat. Okay, so bless po ba kayo ngayong araw? No? Paki-encourage po yung mga kasama sa bahay na talagang mag-tune in po sila at manood. Okay po, so today ang topic po natin of course is yung about faith pa rin, pero yung word na obedience to faith, yung bang paano sumunod, paano mo sundan ang pananampalataya mo. So hindi lang basta following. Okay, hindi lang sa following kasi pag following kasi merong mga nagfa-follow pero hindi naman nasunod. Okay? Iba po 'yon. So ang obedience is meron siyang submission. Okay, meron siyang kaakibat na action. Okay? So, yan po yun ang ating, gusto ko pong elaborate sa ating lahat. So, may kwento sa Bible na kung saan napakaganda yung kanyang napakaganda yung, pwede ko natin i-relate sa ating panahon ngayon. Okay? So, obedience to faith, dito po tayo sa Romans chapter 16. Okay, Romans 16:26. Okay, mag-start po ako ng 25. Okay po Sabi niya, now to him who is able to establish you by my gospel and the proclamation of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery
hidden for long ages past. 26. But now revealed and made known through the prophetic writings by the command of the eternal God, so that all nation might believe and obey Him. No? Sa King James version, obedience to the faith. Okay, yan sinabi doon. Obedience to the faith. So, they might believe and obey Him. 27. To the only wise God to be glory forever through Jesus Christ. Amen. Okay. Bali, huling book po siya ng Romans. So, makikita po natin dito na napapansin nyo na may sinasabi ni si Apostle Paul na a mystery hidden for long ages past. So, meron pong nakatago. No? Mystery. Nakatago siya noon. Siguro tinutukoy ni Apostle Paul is from the Old Testament. Ngayon, sa panahon nila hanggang sa panahon natin, ay nire-reveal na yon. Okay? There is a revelation o nire-reveal na. Okay? So, makikita natin na sa word pa lang na revelation or reveal ay nandyan na. No? Nandyan na. All you have to do is to believe or have faith. Have faith in it. So, nandyan na kasi yun eh. So, susundan mo na lang. So, for you to get closer doon sa revelation na yun, para talagang itong revelation, tapos malapit ka doon, o gusto mong lumapit doon sa revelation ni Lord, para talagang maranasan mo, is faith ang kailangan. Okay? Pero of course, kailangan mo sundin ang faith. Okay? Sumunod ka doon sa faith na meron ka. Okay, yan. So, yan po ang gusto kong elaborate ngayon. Pastor, paano po ba sumunod sa pananampalataya? Of course, kailangan po natin malaman make it sure that your faith is that you inline your faith to God. Number 1 yun. Hindi po pwedeng basta-basta ka na lang may faith ka. Kasi ang mga Pilipino ngayon, halo-halo, rumble-rumble ang faith. Halimbawa, sasabihin nila na may pananampalataya sa Diyos. Kaya talagang pananampalataya ako sa Diyos. Ang tanong dyan, sinong Diyos? Ang daming Diyos na yun eh. No? Sa panahon pa nga ni Jesus Christ, sa panahon ng Book of Acts, ang daming Diyos-Diyosan, ang daming Diyos. No? Pero ang tanong doon, sinong Diyos? At hindi mo pwedeng pagrambulin yung Diyos ng totoong Diyos sa ibang Diyos. Okay? Hindi mo pwedeng pagrambulin yun eh. Bakit? Kasi pag nirambol mo yun, mag-aaway yun. Sabi nga ni Lord I am a jealous God. Okay? Sabi niya nga po, He is a jealous God. Siloso siya ng Diyos. Hindi siya pwedeng may kaagaw. No? Hindi siya pwedeng may kaagaw. Kaya po, yung attributes na yan, nasa atin yan eh. Kaya nga sa bata, may mga bata, naglalaro sila. Una, nagsishare pa yun ng toys. Maya-maya, yung toys yun sa kanya na. No? Ayaw niyang may kaagaw. No? Pero may ganong gali ang bata, sino nagturo? Siguro dahil ang Diyos ay ganon, ayaw niyang may kaagaw. No? Sabihin natin, selfish naman ni God. Hindi pagiging selfish yan. Hindi selfish si God. Pangit din talaga kasi na ginawa ka, siya ang gumawa, tapos may nag-aagaw ng iba. Siya ang gumawa sa atin eh. No? Kaya ganun na lang ang kanyang ginawa na ma-rescue tayo kasi siya ang gumawa sa atin. Kasi inaagaw tayo ni Satanas. Okay? Sabihin nyo nga po sa katabi nyo o sa kasama nyo sa bahay, huwag kang magpaagaw. Sabihin nyo mo, huwag magpaagaw. Okay? Dapat hindi tayo nagpapaagaw.
Kasi mahirap na pag napunta tayo kay Satanas. Okay? Kaya po pag Kristiyano ka, solid yung pananampalataya mo. Na kung saan, nakasaad dito. Okay? Bibigyan ko po kayo ng example. Alam ko po may sumisikat na video ngayon. Hindi lang natin i-mention. Pero alam nyo na yung tinutukoy ko. Na yung batas. Okay? Yung sa batas. Alam niyo po, pag pinaghalo niyo yung batas ng Pilipinas sa batas ng Amerika, parang, ano po yun, parang isang pantasya lang. Hindi mangyayari yun. Hello, andyan po ba kayo? Hindi po pwedeng yung Constitution ng Pilipinas, yung batas ng Pilipinas, ay i-collaborate mo sa batas ng ibang bansa. Okay? This is the letter of God. Itong Bible, this is the book of God. Love letter ng Diyos ito, ng Bible. Ngayon, sinasamahan mo ng ibang paniniwala. Sinasamahan mo ng ibang mga pamahiin na wala naman sa Biblia. Tama? Parang hinahaluan mo siya ng... Kaya nga po, yung faith mo, i-check mo. Kung ano man yung halimbawa, nakakita ka ng stapler, tapos sa stapler, may bigla kang image na nakita, imahe. Uy, imahe to ni Tapos, ginawa mo na siyang Diyos-Diyosan. Papahiran mo na siya ng panyo. Kasi merong milagro dyan. Ngayon, i-check mo muna. Sabihin mo na, pananampalataya ko to, respetuhin mo. Nandun na yun. Pero I want you to understand na i-check mo yung faith na yun. If it is according sa ibinigay ng Diyos na atin pong tawagin manual to life. Sabi nga po ni Senator Manny Pacquiao, the Bible is our manual to life. Okay? So, kailangan in line kay Lord, ha? Pangalawa, never contradict your faith. Okay? May faith ka na, huwag mong kontrahin. Okay? Halimbawa po, ito ang problema minsan especially sa family, buong family kayo. Household, ang tawag na. Kaya nga may hold. Kapit, hold, household. Ngayon, dapat sa isang family, pag halimbawa may karamdaman ng isa, dapat lahat manampalataya. Walang po kontra na isa. No? Kaya po, nahahadlangan yung kasagutan ng ating mga panalangin kasi may kumukontra . Tama po? May kumukontra. Dapat hindi. Kung ang isa nanampalataya na gagaling ang kanyang mahal sa buhay, dapat lahat encourage sa manampalataya. Huwag magduda. Manampalataya sa kakayanan ng Diyos. Kung meron mang gastusin, manampalataya na ang Diyos ay gagawa ng isang himala na mapoprovide ang pangangailangan. Dapat manampalataya tayo sa gano'n. Kasi pagka kinontra natin yon, wa-effect yung ating pananampalataya. Huwag tayong mag-expect na may mangyayari doon sa ating hinihiling sa Diyos. No? Kasi unang-una, halimbawa, pag may nangyari, anong problema? Isipin mo natin agad yung kakayanan ng Diyos. Hindi yung kakayanan natin. Kasi pag tumingin tayo sa kakayanan natin, wala . We just do our part. Ang pinaka-best. Anong pinaka-best? Magkaisa, then manampalataya. Okay? So, yun po yung aking challenge. So, never contradict your faith. Okay? So, your faith must be a strong force that can pull you or push you towards your dreams. Yung faith mo, siya yung siya ba yung nagtutulak sa'yo? Or humihila sa'yo? Tinutulak ka going through you're pushing you through your dreams.
Or pagka nag-give up ka na, yung faith mo naman yung humihila sa'yo, papunta dun sa pangarap mo or inaasam-asam mo. Tama? Yan po yung faith dapat. Bakit? Normal po sa atin. Normal po sa tao na mag-give up. Yung ganong mindset, normal po sa atin. Lahat po tayo nag-iisip ng ganon. Normal po sa atin na imbis dito, papunta dito. Normal po sa atin na imbis dito ka, pupunta ka dito. Tama? Meron namang iba, tuloy-tuloy, nagmamadali naman. Hindi naman makatiis. No? No? Nasa quarantine pa nga, kating-kati na yung paagag, galang-gala na. Talagang hindi makatiis eh. Alam nyo, napakaganda itong pandemic na ito na nangyari. And the other side, of course, hindi talaga ito okay sa economy, sa mga naapektado, sa COVID, hindi maganda yun yung negative side. Pero in the other hand, ang maganda dito is yung hinuhubog ng Diyos yung karakter ng tao. No? Nilalabas ng Diyos yung ugali ng mga tao. No? Kagaya po ngayon, I will assure you na makikilala nyo kung sino yung mga lingkod bayan, sino yung mga politiko na kailangan yung merong puso sa tao. Yung bang hindi magte-take advantage sa pangyayari ito para sa pansarili niyang pansarili niyang benefit. Mga sino man ang mga nakaupo. Makikita nyo rin dito, mabait siya siguro na leader, pero para bang kinulang ng wisdom. No? Kinapos ng wisdom. So makikita yun, may self-evaluation yun. No? Kasi alam naman natin, pag tinalaga ng Diyos, hindi siya nagkamali. Pero dito makikita natin eh. No? Makikita natin. Pastor, yung namumuno po ba ay bakit po ganun? Parang kulang sila ng knowledge patungkol sa mga ganitong ganyan. Kung i-reflect natin sa Bible, merong naging hari na 8 years old. 8 years old tinalagang hari. Anong knowledge meron sa batang nyo? Wala. Alam niyo po, ang sikreto nun, napaligiran kasi siya ng mga matitinong advisor na walang crab mentality. No? Tapos, of course, bata yun, nakikinig yun sa advisor. Kaya, si King Hosea, naging successful. Tama po, naging successful yung batang hari na yun. Hanggang sa lumaki na lang siya, hari pa rin siya. So, it depends upon, halimbawa, ikaw yung namumuno, kanino ka lalapit? Pag ang leader ayaw makinig o para bang matalino na siya masyado, ay delikado yun. No? Delikado po yun. Talagang, yun. Isa yun sa, ibibigay ko lang na, sa marami kasi hindi nakakakilala sa ating presidente. Yan yung taong makikita mo no, parang ang yabang-yabang. Pero sa totoo lang, nakikinig po yan. Nakikinig po yan. No? Ako po ay sa Davao pa noon, isang bagitong pastor. No? Lahat po ng mga religious leaders, kahit anong klaseng religion, basta religious leaders, he take the advices of the people. No? Kahit nga po leader ng mga ng mga tribal no? He give honor, talaga kikinig po niya. Kaya ganun siya naging successful. So, pag ang leader natin, halimbawa, sa lugar po ninyo, leader ninyo, hindi naman sino bang pinapakinggan niya? Sino po ba ang kanyang laging sinasamahan? Ngayon, yung mga taong sinasamahan niya ay makasarili, ay talaga po, sasabihin ko sa inyo, siya po ay magiging makasarili. Kung ang mga sinasamahan niya ay alam niyong corrupt, siya po ay magiging corrupt. Okay? Ganun po yun hawa-hawa yan. Kaya po, sa faith, i-relate natin, ganun din.
may faith ka, halimbawa, tapos yung sinamahan mo, ang puso niya ay contradict lagi. May contradiction doon sa faith mo. At gusto mo pa samahan yung tao na yun. Ay talaga namang mahahawa ka. You will contradict your faith. Malalason ang faith mo. Tama? Malalason. Halimbawa, mga bulong-bulong ni Satanas, kung ano man sinasabi against sa atin, kung kakampihan mo si Satanas, pakikinggan mo siya. Iiwan mo ang pananampalataya mo sa Diyos. Okay? So, yun po ang aking introduction. Medyo mahaba-haba na po. Pero mabilis lang po ito. Meron pong 5 tayong nakita. Paano po sumunod sa pananampalataya? Number 1, remember or the birth of your faith. Alalahanin mo yung kailan ba nagsimula yung pananampalataya mo sa Diyos? Kasi once you have faith to God, mag-expect ka na ng malalaking bagay. Bakit si Lord Hindi lang naman pag nanampalataya ka sa Diyos Ama, hindi lang naman yung Ama mismo ang mapapasayo or makakamtan mo. Ha? Hindi lang po yan. Si God has everything. Kaya, magbibigay siya sa atin according kung ano ang nakaka-please sa Kanya. Tama po? Yan po yun eh. Kaya po, expected po lang ng mga bagay na meron ka. Sinabi naman niya sa Matthew yun eh. No? Na, He will provide. Next, example po dito sa birth of your faith is si Joseph. No? Si Joseph po, the dreamer, na kung saan nagkaroon siya ng dream. No? Nasa Genesis po yan. Sa Genesis 41. I think, nandyan banda si Joseph. Okay, so, tingnan nyo na lang po. Mahaba kasi yan eh. So, pagka binasa pa natin, ikukwento ko na lang po sa inyo. Si Joseph ay isang bunsong anak na naging paborito ng tatay niya. Na kung saan, itong tao na to, ay tawag niyan, meron siyang nakita, pangitain o panaginip na kung saan yung mga dayami, may isang dayami na kumpol ba yun? Tapos pinalibutan din siya ng mga alam niyo yung harvest na palay ba yun? Sa kanila hindi kasi palay, yung trigo. Yung isa pinalibutan ng madami, tapos yung muko. Ganon. Tapos yung pangalawa naman, bituin ba yun? Isang bituin, pinalibutan din ng mga bituin. So, ang mga kapatid niya, inggit sa kanya, sinabihan siya na, anong ibig mong sabihin? Kami ay yuyuko sa'yo. Kaya sa sobrang galit na ng mga kapatid, pinagkaisahan siya, hindi naman nila kayang patayin. Kaya ang ginawa na lang nila ay binenta siya, no, sa isang mga estranghero na hanggang sa napunta siya sa Egypt as a slave. So, tapos sinabi ng mga kapatid na kinain siya ng mga wild animals. Okay? Ngayon, itong birth of faith niya ay napaka-essential po yun. Bakit? Bigla kang naging salimuot ang buhay mo eh. Naging ano ka eh. Pero may slave ka. Naging nakawarantin ka. Hindi lang yan, ilang buwan, di kagaya sa atin. Pero naghihimutok na tayo. No? Ang dami nang naghihimutok dahil sa ilang buwan lang na quarantine. Ito pang magandang quarantine. No? Talagang kahit papano may nagbibigay ng pera. Katanggap ng SAP. Katanggap ng ay iba naman, sap-sap lang. Ano yung sap-sap? Maliit. Yung tuyo na malapad. Sap-sap sa amin yun. Pero at may nare-receive tayo. Sa panahon ni Joseph, siya po ay isang slave. And he understood, pag ikaw ay naging slave, ay talagang kawawa ka. Okay? So, pero, mahalaga yung kanyang birth of his faith.
Disciples, halimbawa, ito. Matthew chapter 4, verse 19 to 22. Yung mga disciples ni Jesus, yung birth ng kanilang pananampalataya. 4:19. Sabi ni Jesus, "Come, follow me." Jesus said, "I will make you fishers of men." 20. At once they left their nets and followed him. 21. Going on from there, he saw two other brothers, James, son of Zebedee, and his brother John. Okay? And then, nag-prepare ng net, as tinawag sila ni Lord. Verse 22. And immediately they left the boat and their father and followed him. Pero sabi ng Bible, yung unang disciples, no, after ni Peter is si James and John, na kung saan immediately nung sila po ay nakakilala sa Panginoon at sinabi ni Lord, "Follow me," immediately, walang patumpik-tumpik, matinding faith yun. Immediately iniwan nila yung kanilang net, iniwan ang tatay. Paalam kaya ito? Yan ang tanong, nagpaalam kaya itong mga to? Baka hindi. Baka nang ito yung mga layas na, no? Hindi na nagpapaalam sa magulang. Pero sa tingin ko naman nagpaalam. But immediately they left their father. So nandun yung tatay. No? So, iniwan at sumunod sa isang estranghero, nakakakilala lang nila. Pero niyo po yun? That's the birth of their faith. Ngayon, bago sila namatay sa pagsunod sa Panginoon, if they look back, saan sila titingin? Di ba nandun sa una? Kaya sabi ng Revelation chapter 2 verse 4, sabi ni Lord doon, "Okay ka lahat, pero I have something against you. You have left your first love." Or you have forgotten your first love. Okay? Napaka-importante po ang first love na yun kasi yan yung unang faith mo. Nakukuha po ba natin? So, remember when is your first love or your faith, the birth of your faith. Ano nangyari doon? Alam niyo, detalyado sa Bible kung ano nangyari. No? Kahit kay Joseph, itong disciple. Sa'yo, ano pong nangyari? No? Ano pong nangyari nung ikaw una nakakilala sa Panginoon? Sa akin po, lagi ko pong kinakwento sa mga disciples sa church kung paano ako nakakilala sa Panginoon. Okay? Paano ako nakakilala? Yung mama ko ay naka-live siya. Ay, ano siya? O nga, naka-view siya ngayon. Na kung saan naipasok ako sa Bible school nang wala sa plano. Pero kahit pa paano po ay nakakilala ako sa Lord doon, ang totoo. Ang totoong pagkakilala sa Panginoon doon sa Bible school na. Some part of November 12, 2003. Okay, so, maalala ko po yun. Kaya mahalaga po itong birth of your faith. Number 2, the test of your faith. Okay? So, may birth ng faith si Joseph. Ngayon, tinest agad yun. No? Kailangan i-test yung faith para mapunta sa reality. No? Para mapunta doon. It will go closer to your dreams. Kaya po si Joseph, ano po nangyari? Binenta nga po siya. Binenta siya. Pinagkapirahan siya ng kanyang mga kapatid. No? Alam niyo po itong term na ito, yan po yung masakit eh. Yung sa akin po yung mga dapat makatanggap ng SAP, yung bang special amelioration program, yung dapat po makatanggap. Hindi nakatanggap, napunta doon sa mga mayroon namang kakayanan. Kaya kagaya po nito yan. Yung kapatid nagkapera, siya slavery. Ganun lang yung principle niya. Ito po yung mga kapatid na makasarili talaga. Kaya po, tayo po ay mag-congratulate po sa atin pong magiting na
mother sa ating church, si Ate Gina, no? Talaga pong isinauli niya yung kanyang SAP dahil po ang dami naman siyang blessing. Okay? So, nakaka-proud, no? I-congratulate po natin ang ating nanay sa church, no? Na talagang para po makatikim naman ng pagpapala yung mga walang-wala talaga. Pero nakakalungkot po meron pong talagang ewan ko ba kung pakapalan na lang ng mukha o talagang So sana po they are watching, they will come into their senses. Natitingnan naman nila yung walang-wala. Alam niyo po, ako nananalangin na there will be justice. May hustisya po dyan na may hustisya na mangyayari na sa panahon natin yung mga abusado, inaabuso yung So, okay, so meron na po tayong test of faith. Sa disciples naman, it is found in Luke chapter 8 verse 22 to 25. Ito yung pagkakataon na to na kung saan si Jesus at yung mga disciples niya nasa laot. Okay? Yung isang storya, si Jesus wala sa laot, tapos binagyo, tapos si Lord nandun na napagkamalan nilang multo. Pero ito pong isa na to, si Jesus kasama doon sa boat with the disciples. Ngayon, merong bagyo. At si Jesus, sabi ng Bible, natutulog lang. Habang yung mga disciples niya ay hirap na sa alalay sa kanilang bangka, hindi lang sila malunod. No? Tapos nag-isip yung mga disciple, para ba't natutulog lang tong leader namin? Patulog-tulog lang sarap ng buhay Ha? Yun yung nakakapagtaka, no? Nandun si Lord, pero wala lang, parang baliwala lang sa kanya. Tulog-tulog lang. Kaya po, minsan kami mga leader, kami mga pastor, there's something na tinetest namin ng mga tao. No? Especially mga disciple. What level of faith they have? Kasi bakit? Ano sabi ni Lord? Bakit? Tumayo si Lord at inutusan niya lang yung bagyo na tumigil at tumila. Tumigil. No? Kaya sabi ni Lord sa kanya, napakaliit ng pananampalataya. Napakaliit. Bakit? Makikita natin is talagang nandun, nagkakraming yung tao ng yung mga disciples dahil talagang aligaga. Kailangan nilang magpanan ng Okay? Kasi, tinitest kung asang level ka na ba? Dapat, kalmado lang tayo. Yan sabi ni Lord, kalmado lang. Hello? Kalmado lang po tayo. Lagi po natin tandaan, wag po tayong magiging one-sided. Na pag okay ka, Lord, thank you po. Salamat po, Panginoon. Bless na bless ako. Hindi po yun ang sukatan ng blessing. Ang sukatan po ng blessing talaga, yun po kasi physical yun emotionally nafe-feed ka. Pero pag nandun ka sa trial, sa testing, ang blessing na binibigay ng Diyos dyan is yung character mo. Binibless ni Lord ang character mo. He wants to make your character greater. Doon ka sa inside out dapat Sana mas maganda. Yung physical, may pera ka, may lusog ang katawan mo. Hindi. Pag once na inwardly, inaayos ka ng Lord through trials, yan ang pinaka-best. Lumalabas dyan ang Christ-like character. Doon mo makikita na kung saan yung character mo, wow, ganito na pala ako. No? Ganito na pala ako. Kaya po, we thank God for everything. Kung meron man kayong mga bashers, thank God, Lord, salamat po, may mga bashers artista na pala ako ngayon. Tama? Lord, halimbawa ngayon, may mga
tawag niyan, mga mapagsamantala ng mga tao, ako nagpapasalamat pa rin po ako. At least nalaman natin kung sino sila. No? Nalaman natin kung sino yung mga yan. Yun po dapat ang ating mindset. So, test of faith, dapat walang mababago sa iyong pananampalataya na nakakasira, kundi nababago siya na progressive. Number 3, a taste of victory of your faith. Okay? A taste. Mga tikim lang, no? na victory. Sa buhay po ni Joseph, na-promote siya. Na kung saan, ito po yung kwento na kung saan nakulong siya. Tapos yung hari o yung pharaoh ng Egypt ay nanaginip. Okay? Kung ang kwento na yon, yung panaginip niya ay merong mga baka, matatabang baka, 7. Na matatabang baka lumabas sa tubig. Tapos may lumabas naman ulit ng mga payat na mga baka at kinain yung mga matatabang baka. So naguguluhan yung hari, ano ba yun? Kasi talagang ano yun nababagabang siya. So nalaman niya na may nakakulong na isang nag-interpret ng dreams. Na subok yun. No, kasi merong nakakulong din na naginip, tapos nag-interpret si Joseph, nagkatotoo. So, pinatawag siya at sinabi ni Joseph, ano yun? Ano po sabi niya? 7 taon, abundance ang Egypt. Pero after that, 7 years naman, gutom. Kaya po, na-convince yung Pharaoh na totoo yung sinabi ni Joseph. At yun, pinalaya siya. Pinalaya siya. Naging ano pa nga siya, governor pa nga siya dun. Tapos, 7 taon. Talagang nag-imbak ng pagkain, gamit ng wisdom na binigay ng Diyos kay Joseph, nakapag-ipon sila ng pagkain. Dahil nga, sagana eh. Tama? So, dito matututunan natin ang buhay ni Joseph eh. Na pag sagana ka, kailangan meron ganung mindset. Kasi pinaghandaan na pala yun. No? Inalaw ng Diyos na mabenta siya, inalaw ng Diyos na magiging makulong siya, no? Kasi nga mapopromote siya doon. Kasi nga meron palang 7 years na famine, naggutom, na kung saan ang family ni Joseph walang ibang magawa kundi umalis sa lugar nila at pumunta sa Egypt. Sa panahon na yun, doon na lang pwede bumili ng palay. Kung palay man yun, o trigo. Doon lang. Pumupunta pa doon para bumili kasi ang Egypt marami. Okay? So, in this time, merong taste of victory sa ating pananampalataya. Mga patikim-tikim lang. Okay? Kasi nga, kung mapapansin natin, si Joseph ay habang siya ay isa ng lingkod bayan sa kanilang lugar, ay tines naman siya nung asawa ni Potiphar. Tama? Hanggang sa parang napakulong yata din siya ulit yun. So, merong ganong challenge sa buhay. Talaga bang okay ka na, bigla ka naman ganito, bagsak ka na naman, tapos babalik ka na naman. Bakit? Hindi lahat ng buhay natin sagana. Alam ng Diyos yun eh. Pagka lagi kang sagana, lagi kang may pera, nandoon na lang yung puso mo, yung karakter mo nandoon na. No? Ayaw naman ng Diyos na mahirapan ka makapasok sa kaharian ng Diyos. No? Ayaw ng Diyos ng gano'n. No? Kaya nga po, nakikita natin na Pastor, paano po yung mga mayayaman na parang yaman naman nila, pero Christian naman sila, gaya nila Senator Manny Pacquiao. Alam niyo po, hindi po madali pag kayo po ang nasa kalagayan ni Senator Manny. Bakit po? Ang dami niyang binibigyan ng sahod. Tama po ba? Ang dami niyang tinutulungan na tao. So, it is a burden. Kaya yung yaman mo, hindi mo na rin mapapansin yun. Bakit? Ang puso mo, ang karakter mo na mold na in helping people. No?
Kaya talaga maglalabas siya lang naman na yata senador na talagang naglalabas ng ilang milyon para sa ibang tao. No? Buong angkan niya, pinatayuan niya ng mga bahay, ng Pacman Village. Talagang matindi. So, wag natin masyadong pangarapin yung ganung kayaman o anumang kayamanan kung ang inward character mo ay hindi naman nahubog. Kaya po, pagka may challenges po tayo, meron po tayong mga nararanasan mga kung anumang problema, it builds our inward character. Okay? Yan po yung binibuild sa atin. Kaya magpasalamat tayo sa Lord. Huwag nating reklamuhan si Lord, Lord, ano ba itong nangyayari sa buhay ko? Puro na lang ganito, ganyan. No? Alam nyo, kahit sinong tao, whether Kristiyano o hindi ka Kristiyano, meron ganyan tayong pinagdadaanan. Kaya, mas advantage na sa atin na may Diyos tayo. Okay? Ang problema lang, isa naiinggit tayo sa iba. So, number sa disciples muna ni Jesus. Luke chapter 9 verse 3 to 4. Diyan po makikita natin na ang mga disciples ni Lord na-promote din sila naman, no? Ang promotion nila ay victory is yung victory ng kanilang faith is yung sinend out sila ni Lord na mag-preach, no? Sinend out sila. Kung sinend sila, nag-preach sila doon, ano yung mga ginawa nila, and then victoriously they come back to Jesus Christ and said, Lord, even the demons was subject to us. Kumaga, ano sila sumunod sa kanila yung mga demonyo. So talagang tuwang-tuwa sila. Hindi ko na po babasahin yun. Number 4, faith must gone through persecution. Ang faith mo, kailangan isasalang sa persecution. Hindi lang siya basta test. No? Alam niyo po, after po nito, siguro matatapos na ito, magtatapik na po ako about yung future, yung about end times. No? Not particular naman sa Revelation talaga, pero yung preparation kasi natin ngayon, halimbawa, pinatikim na tayo ng Lord sa Great Tribulation. Tikim lang to hindi po to talagang Great Tribulation na. Sabi ng Bible, may Great Tribulation. 7 years na Great Tribulation na talagang matinding paghihirap dahil ang magro-rule ay Antichrist. Okay? So, ngayon po, i-ano ko lang po sa inyo, update lang, may mayamang tao na sa mundo na talagang ini-encourage na yung chip implant. Na yung may i-implant na sa kamay. No, so hindi pa naman siguro 666 yan ang tawag niya ngayon, pero soon in the time of Antichrist matatawag na yan na 666 for some reason. Pero ngayon it is good for tinatawag nila sa health protocol or sa kung ano mga benefits niyan. Kagaya ngayon yung ipapasa na national ID, malaking tulong po yan Bakit? Kung walang national ID, ano mangyayari sa atin? Yung pagtulong, kukurap lang din. Hindi matukoy kung sino ang bibigyan. Tama? Hindi matukoy kung sino ang bibigyan. Kasi nga, wala namang record. Napapagod pa yung mga tao sa DSWD o sa LGU para magtanong-tanong kung sino po ba ang nakarehistro o sino po bang nakatira sa lugar na ito. Kasi yung data ay hindi accurate. No? Kaya pag ito may national ID, madali na lang, iti-trace na lang. Mandatory, dapat lahat may ID. Okay? So, yan po yung mga progress ngayon for the next generation. So, tayo po nagre-rely lang sa Bible kung anong kasulat doon. Pero ito pong pandemic, tingnan niyo po ang tao ay talagang, ang ibang tao na walang Diyos siguro, ay talagang pera ang kanilang nagiging motivation. Nakakalungkot yung iba, nagagalit pa, ba't walang ayuda? Pagtanggap naman sa ayuda, ay pinansusugal lang. Tama? Nakakalungkot Bakit? Ang tingin nila kasi is yung ano lang matatanggap nila. Pero hindi na-develop yung kanilang
inward character. The spiritual life, the soul, hindi na-develop po yun. Yan po nakakalungkot. Okay? So, ang mga disciple ni Jesus ay na-scattered. No? Na Matthew chapter 26. Sila po ay nagkagulo-gulo. Nung si Jesus ay nahuli na, si Lord ay nahuli na at saka kung ano mang nangyari sa kanya. Ang mga disciples naman ay na-scattered na. Matthew 26:56. Basahin ko po dito. But this has all taken place that the writings of the prophets might be fulfilled. Then all the disciples deserted him and fled. All of the disciples deserted him. Iniwan siya. No? Kaya inisip ko nga minsan Lord, mangyayari kaya ito sa amin, mga pastor, na yung mga disciple, iiwan kami. No? Iiwan din kami. Meron ng mga iiwan for some reason. Pero yan po yung pinakamasakit sa part ng isang leader. No? Na iniiwan ka ng mga disciples. Pero I'm thankful kasi alam ko kahit iniwan temporarily si Lord ng time na yon. Pero naibalik naman. No? Naibalik naman yung mga disciples niya. So meron talagang faithful disciples ng Panginoon na hindi nang iiwan ng leader. Kaya po, ako po ay thankful ako sa mga hanggang ngayon ay hindi nang iiwan kahit sa kabila ng maraming problema, they're still fighting with a good fight sa kanilang pananampalataya kasama namin. So, I'm so thankful sa Panginoon. Okay, so meron na po tayo persecution. Kailangan may persecution din naman. So, itong ating part lang to ng testing. Persecution, hindi pa eh. So, kung mayroon mang pag-uusig sa pananampalataya mo, partly sa amin, kahit dito sa aming lugar, may mga konting persecution lang, no? Konting-konti lang naman. Carry naman ito. No? Sa inyo dyan, baka may persecution sa inyong pananampalataya. Pero sa pandemic na ito, I think, yung mga bashers ninyo sa faith ay talagang lumapit na rin sa Diyos, no? Parang mahirap kayong kontrahin ngayon. Okay, lastly, pang-5. Faith must be planted in the good ground. Yung faith mo, ma-plant yan, naka-establish ba? Yung mga dating topic is might be rooted, no? Deeply rooted from the Word of God. No? Kailangan nakabaon sa sana. So, saan ba naka-plant? Dapat sa good ground. Joseph remains faithful and became the governor in Egypt. Alam niyo po, biruin mo si Joseph ay naging slave. Pero nakita niya yung Egypt as a good ground. Kasi doon siya nilagay ng Panginoon. Okay? Doon siya nilagay. So nakita niya good ground yun. He remains there. Alam niyo, nung may kalayaan na siya, nung naging na siya, dapat iniwan niya na yun. Malaya na siya. Hindi na naman si slave eh. So sana iniwan niya na yun. Bumalik siya sa lugar niya. Pero hindi. Nakita niya kasi that God has a plan for him. Naging tagapagligtas siya ng kanyang buong angkan. Okay? Biruin niyo, imbis na magalit siya sa kanyang mga kapatid, anong ginawa niya? Pinapunta niya lahat. Niyakap niya. Takot na takot yung mga kapatid niya kasi nakita niya, si Joseph to, binenta namin, ngayon governor na. Naging governor na. Pero sa kabila nun, sa takot nila, nagpatawad si Joseph. Amen. Nagpatawad siya sa kanyang mga kapatid. At yung tatay niya, pinasundo niya. At lahat ng kanilang angkan sa Egypt na. In his time, sikat sila. They are in the top. Kasi governor nga siya. So, but after that, alam naman natin yung history na yung mga Israelites naging slave na sa Egypt. Nung natapos na yung reign nila Joseph at saka yung Pharaoh, iba naman ang pumalit. So, nagkagulo-gulo na sila ulit. So, nakita po natin that God
has given you a birth of your faith, tapos tinetest ni Lord yun, binibigyan din ng mga taste of victory, pagkatapos dinadaan sa persecution. Alam niyo kung bakit? Alam ko kung bakit niya inalaw yun na mangyari, na binibigyan tayo ng ganon. It's because in your lifetime, merong pinapagawa ang Lord sa'yo. Hindi lang para sa'yo, kundi para doon sa isang purpose na may maligtas na ibang tao. Amen? May maligtas na ibang tao. Yun ang purpose ni God eh. Kasi, alimbawa, kagaya ng famine na yun, 7 years, kung hindi na-rescue ni Joseph, yung kanyang mga kaanak, patay sila lahat doon. Kasi tagutom talaga eh. Anong idudulot ng gutom sa tao? Ano po idudulot? Tingnan mo pa sa kalagayan sa pandemic na ito. Ano idudulot ng tao? Di ba? Lahat susugal. Lahat aawayin. Makakuha lang. No? Ang iba nga, sa sobrang aawa ko sa napapanood ko, talagang kilometro ang nilakad. Pumila, magkaroon lang, baka sakali. Tapos hindi mabibigyan. Ano? Everything, everybody will do his best para doon sa kanyang nararanasang gutom. No? Yun po ang mindset ng tao. Kaya nga ang sabi ni Lord, nire-remind niyang Kristiyano that our God must not be our belly. May sinabi sa research sa Bible. Meron siya doon na ang mga tao, mga pagans o mga tao walang Diyos, ang kanilang Diyos ay yung kanilang belly. They are mandated to follow their tummy. Kumbaga, kung anong sinasabi ng tiyan, yun ang kanilang gagawin. Sa atin po, beyond that, nagugutom tayo, of course. Gagawa tayo ng paraan para makakain, of course. But, hindi po nasisira ang ating character dahil lang dito. Amen? Hindi po nasisira ang ating character because we have our God who will provide our needs. As long as sabi niya, knock and seek and you will find, knock and the door will be open. You do your part, God will bless you. Tama po ba? So, kung ano man yung nagawa nating himutok, kung hindi na sa proper place, we just ask the Lord's forgiveness para po ay may tama po yung ating pananampalataya. Okay po, sunod. Dito po sa planted, faith must be planted to the good ground, ay kagaya po ng mga disciples ni Jesus, kung sila po ay na-reunite na, talagang ando na yung vision nila, nag-preach sila from, inutos ni Lord, Matthew 28:19-20, go and make disciples to all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded you, and lo, I will with you always, to the end of the earth. So, after sinabi ni Lord yan sa mga disciples niya, na-commission niya, then, pagdating sa book of Acts chapter 1 verse 8, nandoon, nung ang Holy Spirit ay sumama na sa kanila and they were baptized with the Holy Spirit, hindi na sila mapigilan. It is called fruitfulness. Ito na yung nandun na yung tawag yan talagang pamumunga nila. Pero ang tanong, Pastor, naging okay na ba yung buhay nila? No. Along the way sa kanilang fruitfulness, marami pa rin yan. Nandun pa rin yung testing, nandun pa rin taste of victories, nandun pa rin yung persecution na dinadanas nila. Bakit? Kailangan yung tatlo na yon ay laging nandoon. Kasi, ito yung magpapatibay sa atin. Para yung dulo, makukuha natin yung ay naasam natin sa ating pananampalataya. Okay? Sabi nga ni Lord, those who will remain faithful, will receive a reward. So, this pandemic, saan nakatanim ang pananampalataya mo? No? Kaya lagi mo sinasabi, tayo po mga Kristiyanong totoo, hindi po ugali natin ang magnakaw. Amen? Sino po dito ang galit sa mga magnanakaw sa ating gobyerno? Meron po ba? Sa inyong mga barangay dyan, galit po ba kayo sa mga barangay officials natin kung patuloy silang nagnanakaw? Matutuwa po ba tayo? Hindi, of course. Yung mga nasa
halimbawa, nasa DSWD, kung meron kayong alam na talagang nagnanakaw dun sa mga o nakikikupit, mga ganon. Kung meron lang kayong alam, matutuwa po ba tayo? No. Ngayon, sabi ni Jesus, give to Caesar what is for Caesar, and give to God what is for God. No? Saan ka nagtatanim? Saan mo binibigay? Baka ngayong pandemic na ito, gagawin natin yung reason na wala na nga kami makain, pastor, magbibigay pa kami sa Diyos. Ayan na naman tayo, no? Pastor, wala na nga kami makain, magbibigay pa kami sa Diyos. Alam niyo, yun na nga yung pinaka-test ng Diyos sa inyo, sa atin. Isang example dito is yung widow na sa book of 1 Kings chapter 17, verse 12 to 16. Meron diyang tinatawag na widow na kung saan walang-wala na sila. Ayan, ha? Basahin niyo po, 1 King chapter 17, verse 12 to 16. Walang-wala na talaga sila. Sabi nga niya doon sa sabi niya doon sa isang propeta, I think si Prophet Elijah yun, sabi niya, pagkatapos namin itong kainin at lutuin, mamamatay na kami. Wala na talaga. Grabe matindi yung pandemic nila nung time na yun. Talagang gutom talaga, matindi. Pero sabi ni Lord, sabi ng babae, as the Lord had said, dahil sinabi ng Diyos, I will do it. Alam mo yung ginawa ng babae? Niluto niya ng buong puso ang kanyang huling pagkain. Imbes na sa kanila, inoffer nila sa propeta. Ibig sabihin, binabalik niya yung gratitude niya sa Diyos. Binabalik niya sa Panginoon yung gratitude niya. At that time, mababasa natin sa 1 Kings, na hindi sila naubusan ng kanilang pangangailangan. Actually, sa time na yun, talagang famine na yun. Yun lang yun, ang family na yun, ang talagang nagkaroon ng survival mode. Because of their faith. No? Because of their faith. Kaya po sa atin, makikita ng Diyos talaga. Sasabihin natin, Pastor, naunawaan naman ako ng Diyos. Alam niyo, ang Lord naman ay maunawain. Inaabuso lang talaga natin. No? Kaya, I challenge everyone na sa lahat ng tapat sa Panginoon, yung mga commitment natin kay Lord, personal naman natin commitment yun Yung ibang tao walang commitment sa Panginoon. Kaya binabatikos tayo dahil tayo'y nagbibigay sa Diyos. No? Binabatikos ka ng iba. Pananampalataya nila yun Pananampalataya nilang batikusin ang pananampalataya sa Diyos. Ngayon, sabi ko, kung magpapahawa ka sa faith mo, ang faith mo ay magiging may contradiction na sa faith mo. No? Kasi hindi natin pwedeng maalis na we will be surrounded with people who are against our faith. No? But we will respect them. Talaga, yan ang faith nila. Ang magagawa mo, hindi mo pwedeng pilitin sila na gumaya sa pananampalataya mo. Hindi rin. So, what I'm saying is, magpapahawa ka ba o hindi? Will you give a reason to God? Lord, kaya nanakawan kita. Sabi ni Lord, ayaw ni Lord na magnanakaw. Alam natin yan. Kahit basahin mo sa Book of Malakay. Ayaw ni Lord ng madamot. Lalo na yung para sa Kanya. Because that is the good ground. Itatanim mo yung sa Diyos. Give to God what is to God. And give to Caesar what is for Caesar. No? Kasi kung kay Caesar ka lang nagbibigay, sabihin, kung sa tax ka lang nagbibigay, kung talagang pag nanghingi ang gobyerno ng tax at wala kang magawa kundi mag-comply noon, abay matindi pa ang pagsunod mo sa gobyerno kaysa sa Diyos. No? Kaya po, yung character natin hindi siya nabibuild. Kaya po, we see to it na kami po mga pastor, we are trying our best na maging good example sa ating lahat. Na magiging good example kami. Hindi po pwedeng
hindi kami magiging good example. No? Kailangan namin makita ng lahat that we are doing kung ano yung aming pananampalataya sa Diyos. So, mag-chat lang po kayo sa ating finance team. If ever that God has given you the time na you will give your commitments to God. Okay? So, nasaan po nakatanim ang ating pananampalataya? No? Baka naman po, nakatanim ng ating pananampalataya sa ating cellphone. Yan. Buti pa ang Smart at Globe ay talaga bang nagtatanim tayo, no? Kaya masyadong nakakalungkot isipin. Nakakalungkot isipin pag may mga ganong gumagawa ng ganon na hindi tama. Reflection. Your faith is your map to find the most valuable treasure. Yung pananampalataya mo, sabihin mo ito'y mapa mo. No? Mapa mo yan. Dapat ito ang takbo. Si Joseph, alam mo kung anong nangyari sa buhay niya. Yung mapa niya. Hanggang sa naging successful sa pagsunod sa Diyos. Mga disciples ni Jesus, yan ang mapa nila. Ano na yan? Mababasa natin sa Bible. Ito yung nangyari sa kanila. Hanggang iba, pinugutan ng ulo. Ang iba naman ay talagang tawag nilang bitin o ano pang ibang ginawa sa kanila. Pinako pati warik. Nilubog sa pinakuluan ng mantika. Iba-ibang kanilang map because it is according to the faith that God has given them. Ngayon, yung treasures na yun, of course, our dreams and your everlasting life. Dalawa lang naman yun. Pangarap natin dito sa lupa while we are here, and then yung everlasting life na ating inaasam-asam, na buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. Amen? So, check your faith and you can see that. Tingnan nyo dapat, pag chinek nyo yung faith nyo, dapat nandun yung John 14:6. Ano po yung John 14:6? Ano po yun? Jesus is the way. I am the way, or Jesus na lang kasi baka sabihin nyo ako. Jesus is the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through Jesus. Tama po? Yan po ang sabi ng John 14:6. So, pag ang faith mo, wala doon. Kasi si Jesus yung way. Sa mapa may way yan. Tama po ba? Sa mapa may way. So, si Lord yun. Ngayon, sunod niyan ay the truth. Ngayon, pagka may umalingasaw sa tenga mo na hindi truth, alam mo, panigan mo yung hindi truth. Punta tayo sa truth. Kay Jesus pa rin tayo. Tama po? Sinabi niyang mahal ka niya, mahal ka niya. Pag sinabi niyang He will forgive you, He will forgive you. Pag sinabi niyang pagagalingin ka niya, pagagalingin ka niya. Tama po ba? Sinabi niya yun. That's the truth. Pag sinabi niya He will give you eternal life, He will give you eternal life. Pag sinabi niya He will rescue you, He will rescue you. Pag sinabi niya He will provide for you, then He will provide for you. That's the truth. Tama po? Yan po ang katotohanan. Huwag po nating baluktutin. Kung meron mang magpo-question sa inyo, huwag nyo baluktutin. Pakinggan nyo sinasabi ng Panginoon. No? Kasi sila nagpo-question sa atin, sa inyo. Dahil saan po sila nakatingin? Literally, dito lang sila. Makamundo ang kanilang tinitingnan. Different from what we believe in. So, makikita nyo rin po na ang ating mapa dyan ay nandun yung buhay. No? Yun ang life. Yung meaning ng life kasi is progressive. Hindi ibig sabihin perfect sa atin, yung life natin. But yung life itself from the soul na ibibigay ng Diyos sa atin, yun yung perfect life, yung tinatawag na may everlasting life. Or yung pangalawa, siguro matatopic natin next time yung everlasting life, tapos everlasting suffering. Walang everlasting death, ha?
meron siyang everlasting suffering, punishment. So, sana po ay natutunan natin yung sumunod. Yung pagsunod, napaka-importante po yun. So, this pandemic, tinitrain tayo na sumunod palalo. Okay? Tinitrain tayo na sumunod. Ano ang beauty ng pagsunod? Kasi, doon may apply natin sa ating character that we will follow God. We will obey God. We will obey our faith. We will obey the people that God has entrusted us. Yung ating mga leaders, susundin natin sila. No? Susundin natin sila kasi nga si God ang nagbigay sa kanya. Yung widow, sinunod niya yung sinasabi ng leader niya. Tama po ba? So, pwede namang sabihin ng widow, lalaki ka naman ba't di ka magtrabaho? No, tama. Pwede namang magrason yung widow. Ako, widow na ako. Ikaw lalaki ka. Na propeta, ba't di ka magbungkal dyan? Pwede i-rason yun. So, ang mga makamundo, magrarason ng gano'n. May mga makamundo, grabe naman yung propeta na yan. Batugan siguro yan. Ang hihingi pa sa widow pa. Hindi yan ang point. Ang point is, inutusan ni God yung propeta na pumunta sa babae na yun. Kasi pagpapalain ng Diyos yung babae na yun. Si God kasi hindi basta-basta magbe-bless lang sa iyo eh. Basta-basta ka lang i-bless without the act of obedience. Tinest muna ni God yung attitude ng widow, how to obey, to follow. Then, nung ginawa ng widow yon, na niluto niya yung kanyang huling pagkain at inoffer sa propeta, then God was pleased and then pinagpala siya. Tama? Maraming tao gusto, Lord, pagpalain niyo na lang ako. Huwag na ako maglabas. Huwag na ako pa wala na nga ako, magbibigay pa ako eh. Tama po? Pag ganun ang kaisipan nyo, mga kapatid, do not expect a blessing from God. Alam niyo po, hindi lang si God nagbibigay ng blessing. Si Lucifer kayang magbigay din. Tingnan niyo po, si Jesus, inoperan niya. Kaya, ang hinihiling natin yung blessing from the Lord. Yung bigay ng Lord, hindi yung bigay ng ninuman. Tama po? Kung may tao man na nabigyan ka, may taong nagdaluyan ng pagpapala, I praise God. Sinunod nila eh. Mayroon silang act of obedience. Okay? Pero, gusto ni Lord i-bless ka, then, kailangan push yourself into the obedience to your faith. Amen po ba? So sana po ay may nakuha po natin yung topic ngayon. And then, I hope and I pray na sa buong topic natin about faith, i-review niyo po siya ng i-review. Kung mahalaga sa inyo ang inyong pananampalataya. Okay po? Kung mahalaga sa inyo yung pananampalataya. There is no perfect faith. Wala pang perfectong pananampalataya. Because faith is progressive. Ito yung ongoing siya na nangyayari. Amen po. So, my prayer sa umagang ito, we would like to pray na especially yung mga nanghina sa pananampalataya, patuloy po silang manampalataya. That they need to act on their faith. Kailangan mag-act sila according doon sa kanilang pananampalataya para mangyayari ito. So, ipag-pray po natin, especially po si Ate Bok, nasa kakaranas po siya ng stroke. And then, yung nasa family nila Ria, meron pong mga sa baby, meron yata mga karamdaman. So, we'll pray, no? Sa lahat po ng mga walang trabaho, we will pray for them na kung sa kanilang dating trabaho ay sinayang lang nila yung mga blessing ni God, sana ngayon na-realize na nila how important a job is. Hindi sasayangin. Alam ko si Lord magpo-provide. We will pray for yun bang pag-iingat ng mga tao na hindi magiging kampante lang. We need to be careful. Sabi pa nga ni Lord, be watchful. No? Kailangan maging watchful po tayo.
So tayo po manalangin. Kung may mga prayer po kayo, prayer request po kayo, and then you just send your prayer request sa atin pong mga kapatiran. And meron po tayong group chat, war room, ang group chat ng mga prayer warrior. We will pray everything na atin pong nasa prayer list natin. Pag-pray po natin yun lagi. Salamat din po sa panalangin ninyo sa amin pong mga pastor. Thank you po sa inyo lahat. And then, salamat din po sa pag-share sa ating mga videos na preaching about faith. And the rest, susunod pa po ng mga topics po natin. Invite everybody na makinig at manood po sa ating live stream. So let us pray sa umaga po na ito. Panginoong Diyos, salamat po sa pagkakataon na amin pong nakasama ka sa live streaming, sa pag-aaral ng salita mo. Lord, salamat po. God, I pray na sa umagang ito, as we have a word na amin pong kailangan sa aming spiritual, God, the more po kami lumalakas, the more po kami, Lord God, na-feed sa aming kaluluwa, Lord God, ang aming spiritual na buhay. Lord, thank you. Salamat po na magiging victorious kami, Lord, sa lahat ng bagay, Panginoon. And Lord, kahit sa new normal na amin pong mararanasan in the future, Lord, lahat po magko-cooperate, Panginoon, to do our part, Lord God, na mahalin namin ang aming mga buhay na yung binigay sa amin. Lord, I pray sa lahat po na may karamdaman ngayon, especially po, Lord, kay Ate Bok. Lord, you have a purpose, Lord, kung bakit po nangyari sa kanya ito. Lord, but God, you are beyond sa itong kalagayan na ito. Lord, makapangyarihan ka, Panginoon. You are the same yesterday, today, and forever. Kaya God, we ask for your healing sa buhay po ni Ate Bok sa mga oras po na ito. Lord God, bigyan niyo po siya, Lord, ng pagkakataon, Panginoon, na bumalik ang kanyang physical na pangangatawan, Lord God. Lord, alam niyo po ang puso ni Ate Bok, Lord God. We know the heart na meron siya sa paglilingkod sa inyo. She is faithful to you, Lord God, kahit sa kanyang mga pagkukulang, but God, you are with that. But Lord, sa puso niya, Lord, gustong-gusto niyang paglingkuran ka ng buong puso. Salamat po sa buhay niya. Lord, bless her. At sa lahat po, Panginoon, ng mga karamdaman, Lord God, we ask your healing hands to be upon them in Jesus' name. Lord, we apply the blood of Jesus sa kanilang mga buhay. We apply the blood of Jesus sa kanilang buhay, Lord God. And we believe, Lord, na ang kanilang mga mahal sa buhay ay sama-sama silang mananampalataya, Lord, sa lahat, para, Lord, sa kanilang mga kagalingan, Lord God, sa karamdaman. Lord, salamat po sa pagkakataon ito. We pray, Lord, sa lahat ng provision, sa lahat na nangangailangan. Lord, trabaho, ano man ang pinagkakakitaan, Lord God. That, Lord, will come into normal, Lord God, na kami po ay magkakaroon ng income, Lord God. At we will acknowledge you as the source of everything at di niyo po namin kayo kakalimutan, Panginoon. Salamat po, O God, sa lahat ng ito. Lord, we are excited na magsasama-sama, but Lord, mag-iingat pa rin po kami. Susunod kami, Lord God, sa mga namamahala po sa amin. Salamat po sa araw na ito. I-bless niyo po ang aming family. I-bless niyo po, Lord God, lahat ng aming mga mahal sa buhay. As we continue, Lord God, na magkaisa sa aming pananampalataya sa paglilingkod sa inyo. Ito po, Lord, ang aming samot panalangin, tinataas sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, God bless po sa ating lahat at i-encourage po natin ang bawat isa na next Sunday makapag-online po ang lahat, no? Para po marami po ang makakinig sa salita ng Diyos. Paki-share po ang ating video and bigyan niyo po ako ng mga feedbacks, no? At kung ano po ang mga natutunan natin sa salita ng Diyos. Salamat po and God bless us all.